dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sinungaling. Oh. Tingnan nyo, pakinggan nyo si Roque. Roque. So malinaw po ha, yung aking sinabi, I stand by it. Okay. Merong naghudas Ah. kay Bato Oh. 2 weeks ago. Oh, Baby Nunez, ito na yung tanong mo, oh. Baby Nunez. Oh. May naghudas daw kay Bato 2 days ago. Wala po akong kumpirmasyon ngayon kung nasan si Bato, pero hindi ko rin po pinagkakatiwalaan ang kahit sino sa gobyernong ito. Pag sinabi nila na hindi pa nahuhuli si Bato, dahil pag nahuli nila yan, idediretso nila yan sa dahig. Nako. So I'm giving them until tomorrow, in fact, 2 days, 48 hours. Kasi ilang araw na nakakaraan, oh. Oh, paso na. Paso na. Ari Roque, may sagot ang Malacanang dito eh. Tulad ho ng pananaw natin, yung nakikita nila. Oh, sige tuloy. Kung tinatago nila yan, within 48 hours, kailangan isurrender na nila yan sa ICC. So until 2 days have passed, well, hindi pa rin ako sigurado at hindi ako maniniwala na hindi nila hinuli si Bato dahil I can assure you, hindi nila aaminin yan. Kita nyo, nagpapasama pa ng ibang tao, ano? O ngayon, ang sagot ng Malacanang. Attorney Claire, pasok. Iniwala ang Malacanang na diversion o paglilis lamang ang mga bali-balita na naaresto na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan. Kagagawan umano ng mga kaalyado ni Vice President Sara Si? Duterte. Ang dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque muling iginiit na may nanghudas umano kay Senator Bato. Kita nyo mga kababayan ko, di tama yung sinabi nga natin na etong palabas na nahuli na daw si Bato, eto nga diversionary tactics ng mga kampo ni Sara Duterte. Yan. At hindi na ho yan maitatago sa marami mga kababayan sa ginagawa nilang ito. Etong mga kampo ni Sara Duterte, mahilig talaga gumawa ng mga fake news. Puro fake news. Kita nyo, nag-umpisa ang alin. Pulburon video nila, nag-umpisa na na-hospital daw ang Pangulo, na meron daw malalang sakit, malubha daw ang sakit, o nauna pa yung mga vlogger nila. Ganon ano? Ang dami nila, nag-away daw, pinukpok daw si Pangulong Bongbong, mayroon daw kinuha sa Malacanang na naka-helicopter at dinala daw sa ospital. Ang daming ganon. No, ni isa, walang nagkatotoo. Putik na yan. Di ba? Ni isa, walang nagkatotoo. Ayop na yan. Style lang nila yan, Boss Mike. Yun na nga. Marie Salinas. Ardena Eusebio. Wala. Puro fake news. At naniniwalang maaring itinatago lamang ito at pilit na dadalhin sa dahig. Kita nyo? Bakit kailangan itago yan? Tatanga-tanga pala kayo eh. Hindi kailangan, Josie DG, hindi kailangan itago yan. Bakit kailangan itago yan? Kailangan nga pasayahin yung mga tao na maraming mga Pilipino ang matutuwa kapag kasi Bato ay nadala sa dahig. Magse-celebrate kami. Diba, Risa Morales? Magse-celebrate kami. Kaya nga, bukas magse-celebrate tayo. Bakit? Bukas magse-celebrate tayo. Bakit? Tingnan nyo. Si Sara Duterte, hindi kinatigan ng Korte Suprema. Tinadyakan Tawa nyo? Tinadyakan na ho ng Korte Suprema si Sara Duterte. Kaya nga, traidoran na sila. Baka sila. Nagtuturoan na. Isinisafe na yung kanya-kanyang mga sarili. Nako. Magkakaalaman na yan. Bakit? Mga kababayan kasi, sabi ko sa inyo, palakas ng palakas ang administrasyon ni Pangulo dahil marami nang sumusuporta. Bakit kanyo mga kababayan ko? Nasabi natin yan. Ito, pakinggan.
tignan nyo to. Ano sabi rito? Nakita nyo? Puro kasi, sabi noon netong si Congressman Lenlen Oreta, na ito po anak po ito nung Aquino. Pamangkin po ito ni Benigno Aquino Jr. Anak ho ito nung isa hong, ano ba yun? Aquino Oreta na naging senador? Oo, yung babae. Nakalimutan ko na yung pangalan nun kasi hindi ko siya type eh. Sino yun? Sino yung senador na Oreta? Si Senador Oreta, paki-comment nga dyan. Alam ko, kilala nyo yun eh. Sino yun? Dali na. Sino? Mona Liwanag. Si Tessie! Tessie Aquino Oreta. Yun. Di ba? Nakapangasawa ng Oreta na taga Malabon. Nakapatid ni Ninoy Aquino. Tessie Aquino Oreta. Ito ho, anak ito eh. Si dating mayor at ngayon ay congressman, Lenlen Oreta, mga kababayan. Ano sabi rito? Ano sabi? Puro kasi pagpunta sa dahig ang inaatupag ni BP Sara, habang si PBBM gumagawa ng paraan para sa modernisasyon ng bansa. Ay, kita nyo mga kababayan ko. Biruin ninyo yung mga dilawan. Nakakapagtaka ito. Di ba? Nakakapagtaka to, Teresita Tan. Abay, mga dilawan ito. Apo. Apo ni Ninoy, pamangkin ni Ninoy Aquino. Pamangkin. Pinsan ni Noynoy Aquino tsaka ni Chris Aquino ito. Pinsang buo. Lenlen Oreta. Mga kababayan ko. Nakaw! Ano nangyari? Ewan natin bakit ano na nangyayari. Charlie Whiskey. Ako nga, Pinoy ako noon eh. Di ba? Mukhang Alan Rosel eh. Samuel Usi, Good afternoon. Mukhang merong something na nangyayari. Ako aking ito lang opinion maaring tama, maaring mali. Pero sa aking nababasa, mukhang may malaking ukulab. Pag-aalyansa. Mukhang may nangyayaring hindi natin alam sa likuran ng mga drama. Merong malaking alyansa na nabubuo. Na mukhang pati si Ninong Martin kasama. Aray! Nets, tuwa na si Nets niya, no? Sabi rito ni Dolores Gutierrez. Sabi rito, Boss Mike, pasyal ka dito sa Jakarta, Indonesia. Sobrang ganda na pag-iiwanan ng Pilipinas. Basta sasagutin nyo yung hotel ko tsaka pamasahe. Dolores Gutierrez, PM mo ako, bakit hindi? Diba, no? Ngayon, mga kababayan ko, paano pa ngayon si Sara Duterte neto? Nakikita na nila na pahina na ng pahina si Sara Duterte. Wala na, mga kababayan ko, palaos na ng palaos. Tandaan nyo, kapag ka nagsama, etong mga dilawan, pinklawan at loyalista, wala na. Finish na. Ewan ko lang doon sa isang, Aquino di ba yun? Aquino din na mukhang sinto-sinto. Yung mukhang malnourished na hindi yata nakatikim ng, ng am. Di ba mga kababayan ko? Sipin nyo. Mukhang yun na lang yung natitirang, sinto-sinto.
Mga kababayan ko, eto na ang pinakamalaking alyansa na mangyayari. Biruin ninyo. Di ba? Biruin ninyo. Yun yung Aquino Day, yung dun sa atom. Atom yun eh. Ngayon, puta mga kababayan, malaki to. Kaya si Sara Duterte, alam nyo, nakikipag-agawan kay Pangulong Bongbong Marcos, kung maalala nyo. Eto, may sasabihin ako sa inyo na hindi nyo napapansin. Ang huling talata, ang huling salita ni Sara Duterte, alam nyo kung ano? Wala naman kaming away ni BBM eh. Naalala nyo yun? Naalala nyo? Kasi kailangan niya na si BBM eh. Kailangan niya na si Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi ni Sara Duterte? Yung huling-huli. Tapos bigla nang nawala. Sabi ni Sara Duterte, wala kaming away ni BBM. Nakuha nyo? Ay, wala na mga kababayan. Yun na yung huling salita niya. Tapos hindi na nagsalita. Ano ibig sabihin nun? Ngayon niya na kailangan si Pangulong Bongbong. Natataranta na ang kampo ni Sara. Dahil alam na nila na tatadyakan sila ng Korte Suprema. Iiwan na sila ng mga kaalyado nila. At eto pang masakit para sa kanya. Yung hinahangad niya na maging kaalyado niya si Leni, mukhang makakalaban pa niya. At kapag nangyari yon, kung inyong babasahin, tulad netong pahayag ni Lenlen Oreta, Congressman Lenlen Oreta, eto na papasok, TJRK, na mukhang may alyansang malaking nangyayari, may usapan ang kampo ni Pangulong Bongbong at kampo ng mga pinklawan-dilawan. Isipin niyong maigi. Isingit niyo pa etong Leni Robredo na panay papuri na kay Pangulo. Na ngayon lang nagkaroon ng pagpupursigi, na magkaroon ng proyekto ng ganito sa panahon ni President Bongbong Marcos. Diba mga kababayan ko? Nako. Iba ito. Magandang laban ito. Mukhang dito na matatapos mga kababayan ang hidwaan ng Aquino at ng Marcos. Nakuha nyo mga kababayan ko? Mukhang dito na talaga matatapos. Ronnie de Guzman, hindi sila naglalike eh. Ewan ko ba sa mga yan? Minsan nakakainis eh. Nagets nyo mga kababayan, sana nagets nyo yung aking matinding reaction dito, Johnny De Vera. Ako talaga naniniwala rito na talagang yung iniisip na ko, Vicky Sadi, ewan ko, baka parehas tayo, yung iniisip natin, Marcelina, Cadiente, mukhang yun ang mangyayari. Yun ang mangyayari. Rainbow against green. Parang eto ngayon alyansa ng lahat ng partido, hindi kasama si Sara. Diba? At kapag nangyari yan, uulitin ko mga kababayan, finish na. Tapos na ang laban. Si Sara, wala na. Lalong magiging basura. Diba Machamuchi, late ka na naman, ewan ko ba sa'yo? Luis Aranda, Quijano, safe strategy, parang billiard lang, may lang kay Sara Baliw. Ganda ng preparasyon eh. Habang papalapit ng papalapit, para bang nakikita na natin, yung pong mga dilawan, pamilyang mga Aquino, pumupuri na ng pumupuri kay Pangulo. Ayan, Teresita Tan, nakakapagtaka eh.
Hindi naman kaila sa atin na mortal talaga na magkaaway sa politika yan. Pero ngayon, iba na. Mukhang parang, laro tayo laro tayo. Hindi natin bati yung isa kasi pangit ugali niya. Oo. Nanangangagat kapag kalaro siya. Biruin mo, masaya kayong naglalaro. Parang ganun si Sarah. Ang saya-saya ng laro ninyo. Ruti-luti, Tapos sa Mitch TV, habang naglalaro kayo, biglang nangangagat ng braso si Sarah. Paano? May topak nga ni. Sinusumpong siyempre, sabi siguro ng mga dilawan, pinklawan, asulan, orange, lahat. Ramia Paris, thank you naman makakakain na po ako. Sabi nila, wag na natin isali yan. Oo. Pangit, kabanding. Tayo-tayo na lang magkakasama. Dilawan, piglawan. Loyalista, tara na. Nako. Tapos na ang laban, mga kababayan. Tapos na ang laban. Kahit na magkukuyadyad, kahit na tumakbo, si Sarah mula monumento hanggang sa Trinoma. Bakit Trinoma lang? Hindi. Idiretso mo pa. Mula monumento hanggang MOA. Umikot-ikot siya doon sa bilog doon, wala na Wala na, bisto na si Sarah. Dito pa lang sa mga nangyayari sa mga nakarang araw, si Sara Duterte ay marami nang nagagalit sa kanya. Marami nang namumulat. Bakit? Mga kababayan ko, sa dami ng mga pasabog ng mga prosecution at sa dami ng nai-expose dahil sa mga witness dito sa impeachment trial, yari. Mixture Videos Channel. Kahit pa yan na lumuha ng dugo sa paghingi ng sorry, wala. Di ba, PBBM lang malakas, baka naman. PBBM lang malakas. Ngayon ka na naman late ka na naman. Our beloved Boss Mike Cervera.